Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang angel number mo or message para sa iyo. Ang tanong ay ano ang mangyayari pagkatapos ng 4 months? Ano ang may encounter at dapat iwasan or ingatan? Whatever you are going through, remember God is in control. Maybe may mga kahilingan ka or sitwasyon na hindi mo maintindihan or hindi mo makontrol. May mga sitwasyon na ito yung gusto mo mangyari pero mas maganda pala yung plano ni God kesa sa plano mo. Na hindi mo kailangan mag-alala or ma-stress. Gamit itong mystical cards, alamin pa natin kung ano yung additional message. May mga Capricorn na tradisyon na sa inyo, sa family nyo, na sinusundan mo, na kahit hindi mo naman gawin. Ginagawa mo ito para mapasaya ang pamilya or yung mga taong concerned sa iyo. Wala kang dapat ikatakot kung kakaiba ka sa family mo. At pinapaalala ng spirit guide mo na hindi mo kailangan ng approval ng iba para lang magustuhan ka. Issue ito sa family na lahat kayo professional o kaya sa gender or kung sino yung magtataguyod ng family. Kasi kung papansinin mo yung family member mo, may mga sarili silang desisyon. Paano naman ikaw na hindi mo pwedeng susunod ka na lang palagi? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Swords, the Lovers, the Chariot. Ito yung mga cards na nagsasabi na merong biglaang mangyayari sa buhay mo. Patungkol sa mga bagay na gusto mo at saka sa career o negosyo. Connected ito sa mga sitwasyon na nangyari sa nakaraan. Posibleng ang ilan sa inyo sa career o negosyo, makatanggap ka ng tawag dahil sa nag-apply ka ng trabaho o kaya message patungkol sa clarity kung paano mo patatakbuhin ng maayos yung negosyo mo. Pwedeng idea, order, o kaya yung merong darating na package sa iyo or ikaw yung magpapadala nito sa ibang lugar. Ang ilan sa inyo, ganyan yung magiging transaction mo sa negosyo mo. Ang ilan sa inyo, nagpalit ka ng career alang-alang sa sinisimulan mong relasyon or para sa family. Matutugunan mo na yung pangangailangan mo sa financial dahil sa maganda yung makukuha mong trabaho. Ang ilan, kesa sa kita, mas nag-e-enjoy ka sa gusto mo na negosyo or trabaho. Kung naghahanap ka ng trabaho, posibleng experience lang ang magiging trabaho mo sa bansa natin, pero sa ibang bansa ka talaga nakatadhana. Mas magtatagal yung karir mo doon. Magpapailang alis ka pa. At saka iba rin yung oras at klima.
Hindi mo pagsisisihan yung mga desisyon mo. Para sa ilang single, may potential person kang makikilala na siya yung magpapalimot sa'yo sa nakaraan. Ito munang additional card ang alamin natin, Queen of Swords. Ano man ang estado mo, single ka man or nasa relationship, patungkol man ito sa karir mo or negosyo, may taong nagpatatag or nagpalakas ng loob mo. At paalala din itong card na ito na huwag mong kalimutan kung ano yung gusto mo at saka kung ano ka. Kasi guys, pag sobrang bait ka sa kapwa mo or sa family mo, merong person na manlilin lang sa iyo. Pero dahil sa kabutihan mo, mas nakaka-attract ka ng good karma. Para sa ilang single, i-let go na yung kalungkutan ng nakaraan kasi nakadalawang cards ka na makikilala mo na yung person na magpapakumpleto sa buhay mo. At para sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na kahit mahirap man yung pinagdaraanan nyo ng person mo, sabay nyo itong harapin at magkaroon ng mas maraming communication. Hindi kailangan mag-focus sa pagsisisi or sino may kasalanan, mas mag-focus kayo ng person mo sa solution. Four of Cups, the Hermit in reverse, Two of Wands. Pinapaalala ng mga cards na ito na huwag kang malungkot kung may mga pagkakataon kang na-miss. Inaalala ng ilang Capricorn na baka wala nang dumating na magandang pagkakataon. Pero nasa isip mo lang yan kasi dumadaan ka pa sa pagsubok. Soon, mapapansin mo din kung ano yung sign na ibinibigay sa'yo ng universe. Susubukan mo yung ibang career or negosyo na mas magtatagumpay ka. At dito mo marirealize na mas marami ka pang ma-achieve or kayang gawin para sa buhay mo. Yung mga cards mo patungkol sa ibang lugar or ibang bansa. Pero may ilan na nag-iisip ka pa kung papasukin ba yung bagong oportunidad or magstay na lang. Sa financial, ang ilan sa inyo nagkaroon ng kakulangan kaya nanghiram ka pa para lang matugunan yung pangangailangan mo. Hindi gusto ng ilang Capricorn na nanghihiram ka. Ikinakalungkot mo rin ito. At yung situation ang magpupush sa iyo na mas lalo pang mag-isip ng magandang trabaho at magandang kita. Soon, magkakaroon ka ng financial stability. Hindi mo na poproblemahin yung money. Pero pinapaalalahanan ka na ibalanse yung paggastos mo. Walang permanente, good man or bad ang mangyari sa buhay mo. Kaya maging ready ka. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na nanghihinayang ka sa nangyari sa nakaraan. Pero dahil sa mahal ka ng universe, dalawang person ang darating sa iyo. Ikaw na yung pipili kung alin doon ang magugustuhan mo at yung may katangian na gusto mo. Ito pa yung isang additional card. Six of Cups. Marami kang naranasan na betrayal sa nakaraan na nagpabago sa iyo. Nagkaroon ka ng health issue at saka nagpabago sa pananaw mo. Na sobrang nagpasakit ng damdamin mo, nakatatlong cards ka na kaya hindi ka makalimot. Pero ito yung nagpapalakas sa iyo. Yung mahirap na sitwasyon na pinagdaanan mo sa nakaraan.
At saka ituloy ko lang para sa ilang single, hindi nakikita sa itsura mo na marami kang pinagdaanan sa nakaraan. Pero kahit na itago mo man ito sa potential person, malalaman din kung ano yung nakaraan mo. At para sa ilan na nasa relationship, pwedeng pareho kayong busy ng person mo or sobrang busy ng person mo na wala nang time para sa relasyon. Nagiging malamig ka sa kanya. Queen of Swords, Six of Cups, at the Hierophant. Ito yung cards mo para sa health. Sa mga naunang cards at kahit dito sa cards na ito ay pinapakita na sumusunod ka sa paniniwala or tradisyon. Kasi masunurin ka sa family mo or sa parents mo. Pero kailangan mo rin pahalagahan yung paniniwala mo at saka yung tinatahak na direksyon ng buhay mo. Kung baga, hindi lang ibang tao yung pagbibigyan mo, kundi pati na rin yung sarili mo. Para sa ilan, sa kalusugan, hindi nakakatulong yung pagkimkim ng sama ng loob o kaya galit. Nakatatlong cards ka na i-release na yung mga negatibo. At saka merong ilang person na ikaw yung tumitingin o nag-aalaga sa magulang mo na may sakit or mahina. Ang ilan sa kalusugan, mabisa rin naman yung herbal. Pero kung tingin mo walang pagbabago, gamot na yung kailangan mo. Ang ilan naman, kailangan na exercise at saka vitamins. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na merong past person na magbabalik pero hindi mo na pahihintulutan na masaktan ka niya muli. Magiging wise at saka mature ka na sa pagpili ng makakarelasyon. Nakatatlong cards ka na rin kasi na meron talagang potential person na nakalaan sa'yo na darating siya. Ipaparamdam niya sa'yo na secure ka sa kanya, committed siya sa relationship, at saka yung mahal ka. At itong potential person, malaki yung chance na malayo sa iyo ito. Pwedeng taga-ibang bansa siya or ibang lugar. May ilan sa inyo na foreigner yung makakarelasyon mo. Ang iba naman ay kapwa natin na Pilipino. Pero magiging LDR ang koneksyon nyo. Para sa ilan na nasa relationship, gusto ng person mo yung pagiging maunawain mo sa relasyon nyo. Merong give and take ang relasyon nyo at saka pareho kayo nagkakasundo sa kung ano yung mga gusto nyo para sa relasyon. Naka-4 na cards ka na yan yung parehong sinasabi at saka magiging mas committed at saka mag-move forward ang relasyon nyo ng pangmatagalan. Hindi nyo man ito sabihin sa isa't isa pero ito yung pareho nyong mararamdaman. Ito naman yung feelings ng person mo or pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo dahil connected kayo sa isa't isa. Kapag may iniisip yung person mo or may pagkalito sa kanya, ito yung ginagawa niya para makapag-relax. Kasi may mga panahon na hindi kayo nagkakaroon ng oras ng person mo, pero yung pagmamahalan nyo ay nananatili. Kumbaga, namimiss nyo yung isa't isa, mahal nyo yung isa't isa. Merong bagong simula sa relasyon nyo. Pwede magkakaroon na kayo ng baby o kaya magpapakasal na. Posibleng pareho nyo itong plano or plano na ito ng person mo. Maraming pinagdaanan ang person mo sa past. Naakala niya ito na yung the one. Pero nung makita ka niya,
kakaiba ka sa mga nakilala niya. Yung memory nyo ang mas nananatili sa isip niya. Ito yung gustong gawin ng person mo, yung mag-propose na sa iyo. Marami siyang naiisip pero hindi niya pa alam kung kailan yung timing. Pero ito yung nagpapapressure sa kanya habang tumatagal kung kailan siya magpo-propose. Meron siyang nakukwentuhan patungkol sa mga plano niya na magpapakasal na kayo o kaya magkaroon na ng sariling bahay. Alam ng close sa kanya na seryoso siya sa iyo. Posible na ito yung gawin ng person mo na para ma-relax yung sarili niya at masabi niya sa iyo kung ano yung plano niya para sa relasyon niyo. Iniisip na ito ng person mo gabi-gabi. Yung proposal, posibleng gawin niya ng warm yung weather or maliwanag pa. Ita-timing niya na kayong dalawa lang yung nandun sa lugar or hindi kayo kilala ng mga taong nasa paligid niyo. May pagkamahiyain yung person mo eh. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Taurus, Virgo, Aries, Cancer, Pisces, Gemini, at Libra. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Idagdag ko lang guys na kahit na LDR ang connection nyo or hindi, magkasama kayo ng person mo, yung relasyon nyo ay magpapatuloy. Maganda yung nasimulan nyo sa relasyon. N, G, D, B, Q, C, V, X.